Nating maunawaan ang iba't iba pang mga legal na usapan. Narito ngayon sa ating harapan, Attorney Neil Abayon. Hello. Good evening. Good afternoon. Talaga lang ha. Yung hindi po nakakakilala sa akin, i-search na lang po sa YouTube yung pangalan ko. And hopefully po maka-subscribe kayo. Pero anyway po, for this day, for this afternoon, meron lang po akong konting lecture na gagawin sa inyong lahat. Okay? Kasi, sige, quiet muna tayo children, quiet. So I will just have a quick lecture to all of you para mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung karapatan natin, ano yung obligations natin as a member of the Taong Bayan of the Republic of the Philippines, at kung gaano na kagrabe yung corruption problem that our country is currently facing. Iisa-isahin ko po sa Constitution para maintindihan nyo talaga. Okay? So yung una pong i-discuss ko sa inyo, whether or not meron ba tayong karapatan para gawin tong ginagawa natin ngayong araw na ito? Meron! Meron, wala? Meron! Ano yung basihan? Freedom of speech! Ha? Okay. Ha? Anong section? Section 1! Section 4, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, to peaceful assembly, to petition yung mga hinanakit natin sa gobyerno. Yan yung karapatan natin. Klaro po yan. Hindi pa po yan tinatanggal sa Bill of Rights. Okay? Pangalawa, may nagsasabi, wala daw tayo, or yung iba, wala daw pong karapatan magreklamo kasi hindi naman daw nagbabayad ng tax. Oh no! Tama ba yun? Mali? Ang laki ng kaltas! Pero naniniwala kayo doon na hindi kayo nagbabayad ng tax? Ang laki ng Alam niyo na pala, so hindi ko na siguro explain. Pero I will just explain para mas maintindihan niyo po. Pumunta po kayo ng fast food. Ano yung favorite fast food ninyo? Jollibee pa nga naman! Sige. Parang parang hindi tayo magkasundo sa favorite fast food Okay, pero anyway po, ganito na lang. Pag bumili po kayo ng fast food, tingnan ninyo sa resibo, ano yung nasa pinakababa doon? In other words, lahat po tayo, sa tingin ko po halos lahat ng nandito ngayon, nagbayad na ng buwis one way or another. May it be directly or indirectly via VAT. Okay? So ngayon, ang point ko po dito, ibig sabihin, kung tayo nagsho-shoulder ng VAT, sino yung ninanakawan? Tayo! So klarong-klaro po yan. We have the right to speech, freedom of expression, to petition peacefully, and as taxpayers, meron po talaga tayong karapatan para mag-ingay at ipaalam sa gobyerno kung ano yung mga hinanaing at mga ano natin sa kanila. Galit ba yung tawag? Or basta ayaw natin yung mga ginagawa nilang kalokohan. Diba? So that is very clear po. We have that right as Filipino citizens. Okay? Klaro na? Okay. So ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung gaano na kagrabe yung corruption. Para mas maintindihan nyo talaga, sino ang nagsisimula ng budget process sa Pilipinas? Anong office yung una? Budget office! It is the executive branch of the government. The office of the president yung nauuna sa budget process. Okay?
Ano yung ginagawa ng Office of the President, the Executive? Yan po yung National Expenditure Program, yung NEP. Familiar? Yes! Hindi familiar? O ngayon, sinabi ko na, dapat familiar na yan, ha? The National Expenditure Program comes from the Office of the President. Okay? Sa Presidente po, nauuna yung first step in the budget-making process. After po niyan, pupunta yan ngayon sa Kongreso. Doon na ngayon, ano yung magic word ngayon? Insertion? Yan. Diyan na po nangyayari yan, yung mga amendments, mga insertions na yan sa Congress. So kung meron po silang mga gusto papondohan na mga proyekto, una po yan from the President to the Congress. Tapos kung may nakalimutan or may gusto pang isingit yung Executive or the Office of the President, yan na yung ngayon yung sinabi. Napanood nyo siguro yung 3-part video, di ba? Napanood nyo ba yan? May part 3? Yun, dyan na nangyayari yan yung mga insertion na yan. So kung makikita po ninyo, the possible source, the first source of corruption, saan galing? Executive! Kayo nagsabi nun hindi ako. So first from the Executive, Congress, and then after po niyan, ngayon syempre pag naging batas na, i-implement na po, di ba, yung mga proyekto natin. Sino yung may trabaho para mag-implement ng mga projects? It is still the office or the executive branch of the government. Specifically, the Department of Public Works. In relation po sa mga flood control issues na yun, DPWH yung may hawak niyan. Okay? Ngayon, kung na-implement na, yung next po natin titingnan dyan, whether or not ghost ba yung project or substandard. Ano pong opisina ng gobyerno ang magsasabi sa atin kung may ghost project ba? Or kung nagamit ba ng maayos yung pera natin? Anong office? Ayun, tama yun dito. Mali kayo eh. Tama to, COA. Commission on Audit po yung magsasabi kung tama ba yung paggastos ng pera. Okay? Nagigets nyo ba or magulo? Baka boring na. Boring hindi. Kahit na boring, hindi pwede maging boring kasi kailangan nyo intindihin to. Trabaho natin to eh. Diba? So going back, yung COA po ang may trabaho to determine whether or not ghost projects ba tama yung paggastos ng pera. Okay. Ngayon, ang dilemma natin, sino yung mga tinuturo na may mga source ng corruption? Congress lang? Congress lang ba yung tinuturo? Sa madaling sabi po, parang lahat na ngayon tinuturo, di ba? Executive, may kalokohan daw. Congress, may kalokohan. Ano sabi sa COA? May contractor din daw doon na commissioner. Di ba? So yung point ko po dito, kung makikita ninyo, lahat po ng branches of the government natin, hindi naman po lahat, majority ng branches of our government currently ay it appears na they are involved in corruption. Diba? Executive, legislative, even up to the Independent Constitutional Commission na COA. Naintindihan niyo po ba kung gaano kalaki yun? Yung problema natin. Diba? Kasi dapat po yung Commission on Audit, sila na nga yung magsasabi sa atin kung tama. Pero ngayon, it appears kahit sila po may involvement din dun sa mga flood control issues. And then ito po, isingit ko na lang din since na-discuss na natin Independent Constitutional Commissions. Ano pa yung isang Independent Constitutional Commission na dapat protector siya ng taong bayan? Ano yan? Ombudsman, di ba? Yung best friend ni Senator Marcoleta. So yung Ombudsman po, that is also an independent constitutional office na ang trabaho niya, protektahan tayo from corruption ng iba't ibang government officials natin. Therefore, ang ombudsman po dapat pagtingnan siya ng isang reasonable at ordinaryong Pilipino, it would appear in his eyes na hindi bias yung ombudsman.
Dapat ganyan po yan. Kaya nga po, independent constitutional office yan siya. Kasi pag independent constitutional office po, ibig sabihin yan, tayo mismo direkta ang nag-create ng office na yan. Constitutionally approved and created. Okay? Ngayon, tanungin ko po kayo, ano ba tingin niyo sa ombudsman? Ano yun? Bendalo? Bendalo sa... Ikaw nagsabi na hindi ako. Yan. So, sa tingin ko po, I think naman siguro as a reasonable observant, masasabi na ninyo kung ano yung perception ng public sa mga government offices natin, even sa constitutionally created office. At kahit si Senator Marcoleta po, I think siya mismo makasabi kung ano tingin niya dun sa ombudsman. Diba? So ngayon, ano yung punto ko po dito? Ang punto ko talaga, from our regular government offices, all the way to the constitutional offices natin, there is really now an appearance na may corruption issues. So ano na lang gagawin natin? Papayagan lang po ba natin yun sila? Oh, very good kayo ah. Lahat na nandito ngayon, very good po tayong lahat. Diba? Kasi kung hindi po tayo magsasalita, hindi po tayo maninindigan, ang mangyayari po niyan, parang accomplice nila tayo dun sa mga pagnanakaw na ginagawa nila. Alam niyo bakit? Alam niyo po bakit kaya ako nasabi na posible maging accomplice tayo? Kasi we have to remember, all government authority emanates from the people. Diba? Tayo ang nagpapayag or nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila para magtrabaho. So kung sobrang rampant, sobrang severe na po at grabe ng corruption nila, and then tayo magtatahimik lang, hindi tayo magpipetition ng ganito, edi parang okay lang sa atin yun. So again, ulitin ko po, because of what the Iglesia ni Cristo Church is doing now, and all other non-Iglesia members na nandito ngayon, ako po hindi po ako Iglesia, but I am a person who advocates for truth, transparency, and accountability. Kaya po, huwag nila ako palakpakan. Uy, pinapatayan na ata ako ilaw ah. Joke lang. So again, ulitin ko po, very good po tayong lahat dito. Ilan na po ba yung count natin ngayon? 1 million na ba tayo? Wala pa. Kahit na po wala tayo 1 million physically present, I am sure kasama yung mga OFWs natin abroad, lahat ng mga kapamilya, relatives ninyo nanonood via social media, lahat yun kasama natin sa advocacy na to. Diba? So ang request ko lang po talaga, before I end po, my only prayer and request to all of you, my fellow taong bayan po, huwag po tayo manahimik. Huwag po tayo pumayag na patuloy lang sila dun sa mga alleged corrupt practices nila. Because if we do that, madidefeat po yung power natin as the Filipino people. Tandaan po ninyo na ang kapangyarihan po ng Republika ng Pilipinas ay nasa sa atin mismo, the Filipino people. We compose the Philippines, the Republic of the Philippines, and the sovereignty po resides in all of us. So kung may nakita po tayong abuses sa mga karapatan natin, huwag po tayong pumayag, huwag po natin i-tolerate yun, manindigan po tayo at magsalita po tayo. Okay? Yan lang po ay request ko sa inyong lahat kasi pare-parehas po tayo dito ngayon, ordinaryong citizen na ayaw sa corruption, ayaw sa mga pagnanakaw na yan. So sana po itong message ko na in-explain ko sa inyo kung ano yung nangyayari na talaga ay mas ma-instill sa inyo kung gaano na ka-important yung nangyayari or gaano na karampant yung corruption issue at kung gaano ka-important po yung trabaho talaga natin as the Filipino people. Okay? And lastly po, ito lang din request ko, hindi sa inyo na nanonood or nandito ngayon. Itong request ko po is para dun sa mga government officers natin. Ang tatandaan lang po natin dyan is the provision of public office is a public trust.
Diba? So to all our government officers, officials, employees, public servants, na yung isip ninyo or yung puso po ninyo or yung layunin ninyo sa pag-upo ninyo dyan ay hindi na for the benefit of your fellow Filipino people. Kung iba na po yung nasa isip nyo, iba na yung layunin ninyo, ay suggest lang po. Suggestion lang po to ha. Baka naman po pwede mag-giveaway na lang kayo sa iba na mas gusto magserbisyo sa kapwa niya Pilipino. Diba? Again, ulitin ko lang po, ito po para sa lahat ng mga public servants. Sila yung dapat nagsiserve sa atin. If your mind is no longer for service, sana lang po you may consider giving chance to those who are willing and have the heart and passion to serve po. Okay? Klaro na? Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much for listening. This is Attorney Neil Abayon po, your fellow taong bayan, your fellow ordinary citizen na gusto lang po manindigan at magsalita kontra corruption. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas! Thank you. Mga kababayan, 4 na salamat po para kay Attorney Neil Abayon. Sunod!